Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at naghihintay kayo sa balitang ito tungkol sa 8,000 universal pension, pakiusap, huwag patayin ang video na ito dahil ngayon maraming matatandang Pilipino ang maaaring mawalan ng benepisyo nang hindi nila nalalaman. Hindi ito biro, hindi ito politika. Ito ay tungkol sa inyong pera, sa inyong kinabukasan, at sa inyong dignidad bilang mga taong nagtrabaho ng mahabang panahon para sa bansang ito. Narinig ninyo na siguro ang balita ang 8,000 na universal pension na inanunsyo para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas. Mukhang maganda, 'di ba? Pero narito ang katotohanan na hindi karamihan sa atin ay naririnig sa balita. May mga kondisyon, may mga patakaran, at mayroon talagang mga senior na hindi makakakuha ng buwan ang taos na ito o mas malala pa, maaaring mabawasan ang iba nilang mga benepisyo dahil dito. Ngayon ako ay magsasalita sa inyo tulad ng isang kaibigan. Isang kaibigan na gustong siguraduhin na kayo ay ligtas, may sapat na kaalaman at hindi maagang mangyaring nauwi sa wala ang mga tao ng inyong pagtatrabaho. Mayroon akong tatlong mahahalagang bagay na kailangan ninyong malaman bago mag-April 7. At kung mananatili kayo hanggang katapusan ng video na ito, ibibigay ko sa inyo ang isang praktikal na hakbang-hakbang na plano kung paano ninyong maaaring i-maximize ang inyong retirement income nang hindi kayo napapalitan o nadadaya ng sistema. Handa na kayo? Simulan na natin. Una sa lahat, alamin natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng 8,000 universal pension at kung sino ang talaga nitong tatanggap. Ang universal pension ay isang panukala na matagal nang pinag-uusapan sa ating bansa. Sa ilalim ng panukalang ito, lahat ng Pilipinong nasa edad 60 pataas kahit hindi sila miyembro ng SSS o GSIS ay makakatanggap ng padziw-wadziwang bawat buwan mula sa pamahalaan. Ang layunin ay maprotektahan ang mga matatandang hindi nagkaroon ng trabahong formal o hindi nakapag-ipon ng sapat na kontribusyon sa retirement fund. Ngunit narito ang unang mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman. Ang 8,000 na ito ay hindi automatic para sa lahat. Maraming kondisyon ang kailangang matugunan. Una, kailangan ninyong ma-verify ang inyong edad at pagkamamayan sa pamamagitan ng inyong birth certificate at valid ID. Pangalawa, kailangan ninyong maging rehistrado sa DSWD o sa inyong lokal na pamahalaan bilang isang benepisyaro ng Expanded Senior Citizens Act. Pangatlo, at ito ang bahagi na madalas na hindi nalalaman, kung kayo ay kasalukuyang may tinatanggap na pensyon mula sa SSS o GSIS, ang inyong 8,000 ay maaaring ma-offset o mabawasan depende sa kasalukuyang patakaran ng inyong lokal na pamahalaan o ng nagbibigay na ahensya. Halimbawa, kung kayo ay isang miyembro ng SS at tumatanggap ng 3,500 na buwan ang pensyon, ang inyong pandagdag na tulong mula sa Universal Pension ay maaaring kalkulahin ng iba kaysa sa isang lolo o lolang walang anumang pensyon. Sa ilang mga kaso, ang net benepisyo ay maaaring mas mababa kaysa sa inaasahan ninyo. Kaya naman mahalaga na makipag-ugnayan kayo sa inyong munisipyo o city hall para malaman ang eksaktong halaga na inyong matatanggap. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanteng bahagi ng video na ito, ang mga taong maaaring mawalan ng benepisyo o mabawasan ang kanilang existing na pensyon. Pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ito ay direktang nakakaapekto sa inyong buwanang kita. Una, ang mga SSS pensioners na tumatanggap ng higit sa 8,000 bawat buwan ay hindi maaaring makakuha ng dagdag na 8,000 na universal pension. Bakit? Dahil ang programa ay dinisenyo para sa mga pinakanahihirapan na sektor ng ating lipunan. Ang mga walang sariling pensyon o may napakaliit na buwanang kita. Kung ang inyong SSS pensyon ay 10,000, halimbawa kayo ay wala nang makukuhang dagdag mula sa Universal Pension Scheme. Pangalawa, at ito ang nakakalungkot, ang mga senior na tumatanggap ng GSIS pension, lalo na ang mga dating government employees, ay maaaring hindi kasama sa Universal Pension entirely.
Ang GSIS ay isang hiwalay na sistema at ang mga benepisyo nito ay karaniwang mas mataas kaysa sa SSS. Ang mga retiradong guro, pulis, sundalo at iba pang government workers ay maaaring hindi kwalipikado sa 8,000 na benepisyo dahil ang kanilang GSIS pension ay itinuturing na sapat na ng pamahalaan. Pangatlo, ang mga senior citizens na may tinatanggap na social pension mula sa DSWD na 1,000 bawat buwan para sa mga indigent seniors ay maaaring mabago ang kanilang setup kapag nailunsad na ang universal pension. Sa ilang barangay, ang 1,000 na social pension ay ihinto at papalitan ng paid thousand na mas maganda naman. Pero kung hindi kayo nagrehistro ng tama, maaari kayong maiwanan sa pagitan. Walang 1,000 at walang pa-thousand. Iyan ang sitwasyong gusto nating iwasan. Pang-apat, ang mga senior na nasa abroad, ang ating mga OFW retires o mga may dual citizenship ay kailangan ding